Magsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. PNBS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido, hataw, balita. Rapido, hataw, balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido, hataw, balita. Mga malalaking balita, hataw na. RH! Rapido, 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 hataw, balita. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Rapido Hataw Balita Martes, 28 sa buwan ng Abril, taong 2026. Sa ating pong headlines, tulong daw ho ng gobyerno sa mga barangay, huwag haluhan ng politika ayon sa palasyo. Mayorya ng ethics complaint hindi pumasa sa form and substance ayon kay Senador Ejercito. Malacanang, tiniyak na walang pinipiling kulay sa pamimigay ng ayuda sa mga LGU. Senado, walang record sa insertions ni Senador Estrada sa 2025 national budget. Department of Energy, ipinagtanggol ang sangkaterbang ipinapasang bayarin sa kuryente ng Manila Electric Company Meralco. Pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo inaasahang magiging tuloy-tuloy ayon sa DOE. Ay, salamat. Panatauhan ng LTO na sangkot umano sa pangungutong sinibak. Lalaking namemeke ng loto ticket.
nagtangkang kumulekta ng 172 million pesos na jackpot prize. Arestado. Yun lang. Babaeng nawawala nakitang patay sa may Candoni, Negros Occidental. Rapido, hataw, balita. Ano po mga lingkod sa pagbabalita? Sina Ray Simayan at Romel Fertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Sa ating mga balita, tiniyak ho ng Malacanang na walang barangay ang sadyang inalis pamahagi ng ayuda sa Batangas ilalim po ng programang Bawat Bayan Makikinabang. Kaugnay po ito ng pahayag ni Batangas Congressman Leandro Leviste na hindi raw po naisama ang 84 na barangay mula sa kanyang distrito sa distribusyon ng ayuda at humiling siya ng investigasyon sa implementasyon ng naturang programa. Naliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na may ilang barangay na hindi nakapagsumite ng kumpletong dokumento kaya hindi na isama. Kailangan na niya ang requirements para maiwasan naman ang pagkwestiyon ng Commission on Audit sa paggamit ng pondo. Tiniyak din ng palasyo na walang pinipiling kulay. Ang administrasyon at lahat ng barangay ay makatatanggap ng tulong basta't kumpleto ang mga dokumento. Inaasahan na magtutuloy-tuloy ang pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ngayon pa man, inamin ni Energy Secretary Sharon Garin na walang kasiguruhan kung ang mga susunod na rollback ay magiging kasinlaki ng mga naunang tapyas presyo lalo na sa diesel. Sa panayam ng programang 2x2, sinabi ng kalihim na hindi niya nakikita na babalik sa malapit na inaharap ang dating halaga ng produktong petrolyo bago sumiklab ang sigalot sa gitnang silangan. Ipinagtanggol naman ng Department of Energy na nakaangkla raw po sa batas ang ipinapadaw na sangkaterbang bayarin sa kuryente ng Meralco o pass-through charges para punduhan ng mga proyekto ng pamahalaan. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, katakot-takot na konsultasyon daw pong ginawa bago na isa batas. Ang minamando ng gobyerno ngayon tulad naman ng Lifeline, Senior Citizen Discount, Feed-in tariff at maging ang Green Energy Auction Allowance. Kung nais naman na mabago ito ay dapat umanong dumaan sa legislatura para naman mabago ang batas. Sinabi pa ng kalihim na walang kapangyarihan dito ang kagawaran maging ang Energy Regulatory Commission. Inaasahan ni Congressman Terry Ridon na mababasura ang reklamo ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Mans Carpio laban sa ilang mga opisyal ng gobyerno kaugnay sa umano'y paglabag sa Bank Secrecy at Data Privacy Law. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan sa DZRH, sinabi ni Ridon na walang batayan na reklamo laban kina BSP Governor Eli Remolana Jr., AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura, House Justice Committee Chair Jervil Luistro at iba pang mga kongresista. Git ni Ridon na ayon sa Saligang Batas ng Pilipinas ang subpina ng komite sa AMLAC na humiling ng detalye sa umano'y financial transactions ni Carpio na pinalakay naman sa impeachment proceedings noong April 22. Ayon kay Ridon, baging patunay pa niya ang inihain nilang kaso na nagkaroon sila ng manumalyang transaksyon na nagkakalaga ng bilyones. Nilinaw naman ng Department of Energy na manatili ang coal moratorium sa kabila ng energy crisis sa gitnang silangan. Punto ni Energy Secretary Sharon Garin, sapat daw pang saklaw na mga umiiral na kontrata para daw matugunan ang pangailangan ng enerhiya ng bansa. Ibig sabihin, hindi na raw nagbibigay ng bagong permit para sa mga coal plant matapos naman ng polisiya noong 2019. Idinin pa ni Garin na may sapat daw existing permits kaya hindi na kailangang alisin pa ang moratorium sa kabila ng naunang konsiderasyon. Para po sa mga na-issue naman noon, maaari pa rin itong ituloy kasabay po ng pagkikayat na pabilisin ang development para makatulong sa energy supply. May kakasuhan pang mga individual ang National Bureau of Investigation kaugnay sa sinalakay na KTV bar sa Pasig City.
Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, tinatrabaho na nila ang karagdagang asunto na iaay nila sa mga susunod na araw. Idiniin niya na wala ring kawala sa posibleng kaso ang mga individual na unang pinakawalan at hindi kinasuhan kung may sapat na ebidensyang makakalap laban sa kanila. Mag-iingat ang Bureau sa case filing, sabi ni Matibag, upang masiguro na matibay at hindi ito mababasura o mate-technical ng korte. Sabi pa ng NBI Director, patuloy na nakipag-ugnayan ng NBI sa DOJ Interagency Council Against Trafficking para sa case build-up. Una nang kinasuhan ng NBI ang misis ni dating Congressman Mike Defensor at anak na si Miguel Gabriel Defensor dahil sa may-raid na establishmento. Rapido, hataw, balita. At ngayon sa Rapido ho ng mga report, tulong daw po ng pamahalaan sa mga barangay, huwag haluhan ng politika ayon po sa Malacanang. Report mula kay RH14, Let Narciso Mislet. Ray Romel, binigyang diin Executive Secretary Ralph Preston na ang tulong ng gobyerno ay hindi premyo, kundi karapatan ng bawat barangay. Kaya naman ang panawagan nito, huwag sanang gawing kasangkapan ng politika ang mga programang para sa mga Pilipino. Pahayag ito ni Recto matapos sabihin ni Batangas Representative Leandro Leviste na hindi na isama ang 84 na barangay mula sa kanyang distrito sa distribusyon ng ayuda sa lalawigan. Sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program, ang bawat barangay ay makatatanggap ng 200,000 pesos kung saan ang kalahati ay gagamitin para masuportahan ang mga estudyanteng scholar at ang kalahati naman ay para sa development at safety projects. Ipinaliwanag ng Executive Secretary na may sinusunod na proseso sa implementasyon kabilang ang pagsusulite ng documentary requirements alinsunod sa patakaran ng Commission on Audit. Ayon kay Recto, kung may hindi pa nakatatanggap, ito ay dahil sa kakulangan sa dokumento at hindi dahil sa politika o may pinapaboran, gaya ng claim ng tinawag nitong misguided grand standard. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga ethics complaint, karamihan hindi pumasa sa form and substance. Ayon kay Senador J.V. Ejercito. Ibalita mo yan RH number 28, Paring Raymond, at paas Paring Raymond. Paring Raymond. Wala. Awan ni Paring Raymond. Dito tayo sa mababang pulungan ng Kongreso. Ilang religious groups nagpahayag naman ng suporta sa impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. RH number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Romel, nagsama-sama ang ilang religious groups at mga civil society dito sa Kamara para may pagdialogo sa nagpapatuloy na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa dialogo, humanap si House Committee on Public Accounts Chairman Terry Ridon sa mga leader mula sa Iglesia Filipina Independiente, Diocese of Northern Isabela at Institute for Studies in Asian Church and Culture. Panawagan nila kay VP Sara na sumipot sa uling pagdinig ng Justice Panel upang idepensa ang sarili at harapin na mga inilatag na ebidensya laban sa kanya. Ayon kay Dr. Melba Mag-ay ng Institute for Studies in Asian Church and Culture, hindi pwedeng puro na lamang daw teknikalidad ng batas ang igigiit ng kampo ng Vice Presidente dahil kailangan ng mas malalim na paliwanag sa mga alegasyon. Sa panig naman ni Bishop Alvin Valera ng Iglesia Filipina Independiente, dapat manindigan ng Vice Presidente sa sinumpaang pananagutan sa publiko sa pamagitan ng pagdalo sa imbitasyon ng House Justice Committee. Narito si Bishop Alvin Valera ng Iglesia Filipina Independiente. Her absence denies her opportunity to address the charges filed by impeachment proponents, to present her side clearly and challenge effectively and evidence against her, as a way to let the public gain a better understanding of the various issues that have been raised against her for over a year now. Despite the Vice President's non-appearance, we hope the members of House and Justice Committees will be just as determined in pursuing the truth on the impeachable offenses against her, in discerning whether this is probable cause in the charges of our lawmakers can eventually make the appropriate action and find closure on this controversy for the good of our country and for our people. Official statement of the Iglesia Filipina Independiente from the Diocese of Northern Isabela.
Binigyang din ng mga religious groups ang hustisya hindi maaring daanin sa lamang sa teknikalidad kaya hindi dapat matakot ang simbahan na magsalita sa gitna ng nagaganap na korupsyon sa bansa. Samantala ang dialogo ng ilang mga kinatawan ng simbahan na isinagawa isang araw bago ang Senado hearing bukas ng impeachment proceedings. Ako si New Craig Guna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Milky. Samantala naman, mga ethics complaint, karamihan daw po hindi pumasa sa form and substance ayon po sa isang senador. Report mula kay RH28 Lakay, Raymond at Paz. Lakay Raymond, go. Marami sa mga inihain na reklamo sa Senate Committee on Ethics ang hindi pumasa sa form and substance. Ito ang deklarasyon ni Senador J.B. Ejercito na siyang chairman ng Senate Committee on Ethics sa unang pulong ng komite matapos maaprobahan ang kanilang rules. Paliwanag ni Ejercito may checklist na dapat sundin ng mga nagkakain ng reklamo laban sa mga senador. Ganun pa man na hindi naman agad i-dismiss ang mga hindi pumasa sa form and substance, kundi isa sa uli ito sa mga complaint na sa kanila na kung kanilang i-refile ang reklamo. Sa pulong ng komite na dinaluhan ni Senador Ping Lacson, sinuri na nila ang docket number 1 at ito ay pasado sa form and substance at agad nilang padadalhan ng kopya ang respondent para isasalang na sa susunod na pulong ng komite sa Lunes. Sabi ni Ejercito, susundin nila ang prinsipyo ng first in, first out principle. Kung ano ang unang na-file ang siyang uunahin kaya't makapaghihintay pa ang reklamo laban kay Senador Ronald Patu de la Rosa na hindi na pumasok sa trabaho simula noong November 2025. Balita ni Ejercito ay kinukonsidera na ng opisina ni Senator Bato na sundin ang mungkahin nilang huwag muna itong tumanggap ng sweldo at allowances. Narito si Senator J.B. Ejercito. We have already discussed docket number 1 and we already also check on the others kung sino yung nagko-comply sa substance and form. So marami doon, some are not compliant, so we shall be returning them to the complainants. Pero yung docket number 1 was found to be in form and substance. So we will now furnish the copy to the respondent so that he or she can respond. By Monday, we shall session day na rin yun, but we will convene again the meeting para we can already discuss formally yung and hopefully dispose of kung sakali itong docket number 1. Maybe si Senador J.B. Ejercito, ito si RH28 Raymond at Paz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Japanese Ambassador Endo, sinamahan ng Japan Disaster Relief Team nagsagawa ng site inspection sa nasusunog na basurahan, tambakan ng basura sa siyudad ng Navotas. Ibalita mo yan, RH number 4, Miss Karen Oyong. Miss Kay. Yes, kasamang Romel, kasamang Ray, nasa Navotas Sanitary Landfill Facility o NSLF ngayong araw si Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya kasamang expert team ng Japan Disaster Relief o JDR upang magsagawa ng site inspection. Kasama rin ni Ambassador Endo ang ilang mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas, particular na sina Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, Department of Environment and Natural Resources o DENR Secretary Juan Miguel Cuna at Navotas City Mayor John Ray Tiangco, kung saan nakinig ang mga ito sa briefing ng JDR team sa isinasagawang pagresponde sa nasusunog na landfill na nakakaapekto sa kalidad ng hangin sa karatig ng mga lugar at sa buong Kamaynilaan. Dumating noong Abril 24 sa Maynila ang pangunahing pakay ng mga environmental at disaster management experts galing Japan ay upang i-assess at magbigay ng technical advice sa pagresponde sa malawakang sunog sa Navotas Sanitary Landfill. Sa update naman, galing kay Secretary Dizon, unti-unti nang naapulang sunog ngunit hindi pa nila masabi kung kailan makakapagdeklara ng fire out. Nagpahiwatig naman ng pasasalamat at suporta si Ambassador Endo sa JDR expert team ng Japan at umaasang matatapos sa lalong madaling panahon ang pag-apula sa naturang sunog sa Navotas. Samantala, nakatakdang bumisita naman sa bansa si Special Envoy of the Prime Minister and Supreme Advisor to the Parliamentary Association of Asia
Zero Emission Community o AZEC at dating Japanese Prime Minister Kishida Fumio simula Abril 30 hanggang Mayo 2, kung saan inaasahang may kipagpulong siya sa mga high-level officials sa bansa at makipagpalitan ng kuro-kuro ukol sa mga inisyatibo sa ilalim ng AZEC at pagpapaigting na rin ng bilateral relations sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Ayon sa Embahada ng Japan sa Pilipinas, ang AZEC ay isang platform para sa kooperasyon patungo sa carbon neutrality at net zero emissions sa Asia. May 11 partner countries na ang Japan sa ilalim ng AZEC tulad ng Australia, Brunei, Cambodia, Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam at kasama ang Pilipinas. Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Karen Oyong. Samantala, ating mo nang alamin ng update mula kay Giselle Ricafort tungkol daw po sa isang lalaking na meke daw po ng lotto ticket. Abay, nagtangkang kumubra, ha? Ng 172 million pesos na jackpot prize. So pineke niya, partner, yung malamang. Yung ticket na dala-dala niya. Malamang. Bang galing naman niya mameke, ha? Wow. Paano niya kaya nagawa Ang yun? lakas pa ng loob, ha? Aba, pupunta ako sa PCSO office para kubrahin yung kanyang pera. Wow, galing, ha? Swerte siya. Oh, yun lang, naaresto siya, ha? Na-booking, ha? Ating alamin sa report ni RH15, Giselle Ricafort. Miss Giselle. Lakay Ray, Lakay Romel, diretso kulungan yung isang lalaki na nameke ng lotto ticket at nagtangkang kumulekta ng 172 milyong piso na jackpot prize sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa Barangay Wakwak, Mandaluyong. Ayon sa National Capital Region Police Office, nagtungo sa opisina ng PCSO yung lalaki at ipinakita yung kanya umanong winning ticket. Pero nang isa lang ito sa verifikasyon sa official lotto database, lumitaw na na-claim na ng totoong nanalo ng winning combination yung jackpot prize sa kinukuha ng suspect. Nakita rin sa pagsusuri sa lotto ticket yung malinaw na senyales ng tampering kabilang yung handwritten entries gamit lamang yung ballpen. Agad na pinusasan yung salarin na isinailalim na muna sa medical examination bago ito yung over sa mga investigasyon para sa case build-up. Sasalang sa inquest proceeding sa Mandaluyong Prosecutor's Office yung suspect para sa kasong falsification of public document. Sabi ni NCRPO Director Major General Anthony Aberin, resulta ito ng Enhanced Managing Police Operation o yung tembo na mabilis makatukoy at makapigil ng anumang panluloko at illegal na gawain. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas. Lakay. Paano niya pineke yung ticket? Ang nakita ng mga pulis natin, may mga may mga handwritten entries kabilang na yung paggamit lang noong ballpen. Pero kung makikita mo yung itinresenta niya na mga winning combination, yung apat doon parang computerized. Makikita mo diyan sa ibinigay sa atin na kopya noong ebidensya galing doon sa NCRPO. Sa ngayon So binago niya yung numero doon sa ticket? Yung 6 yung kanyang kiniklaim na nanalo. Iyon talaga yung winning number, Lakay Ray, Lakay Romel. Kaya lang ang nabisto siya nung lumabas doon sa database na nakubra na yung nanalo. Hindi yung Giselle, yung hawak niyang ticket authentic ba yun talaga o paano? Paano niya dinoktor yun? Ang Lakay, wala pang kung paano niya dinoktor yung mga yung 6 na winning combination, pero ang sinasabi ginamitan daw ng ballpen. Pero ito harap ko ngayon Lakay yung mismong kopya ng lotto ticket, parang hindi mo mapapansin na na dinoktor unless isasalang doon sa verification ng PCSO. So mayroon talaga siyang hawak-hawak na ticket at meron din siyang may ticket talaga. May ticket talaga siya. Nakalagay yung 6 na winning combination. Kaya lang tampered. Ganoon. Kumbaga yung ticket authentic. Tama ba? Ganun ba? Yung ticket, yung ticket. Pero naging tamper siya nung pinirmahan, ganun ba yun?
tinamper Tinamper niya yung numero. lumalabas na tinamper niya yung winning combination at yung iba pa na detalye doon na ginamitan lamang Ginamitan lang ng At ballpen. ilan yung lumalabas. Pero ang galing naman niya. Ha? Ang galing niya at Oo. tama kalakay, napakalakas ng kanyang loob galing naman. para pumunta sa main office ng PCSO. Kaya Ayun, yung alam ticket mo, yung ticket mo, Giselle, ingatan mo ha, ilaminate mo ha. Baka manalo yan. Ha? baka lakay kapag tumaya. Anong dinahilan nung Giselle, ano dinahilan nung suspect? Walang walang binigay na statement at least galing doon sa hanay ng NCRPO dahil pagkatapos na ma-verify at mapatunayan na tinamper nga o dinoktor yung kanyang winning combination at yung kanyang ticket ay idineresyo na siya doon sa mga investigador para sa case build-up at sa pagsalang sa inquest proceeding. Sige. Salamat, Miss Thank you, Giselle. Giselle. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Apat na tauhan naman ng Land Transportation Office o LTO na sangkot sa pangungutong sinibak. RH number 5, Val Gonzales. Val G. Wala si Val. Samantala naman, standby Val, isa daw pong lalaki lakay nahulog sa tulay. Diyan sa may silo. Malabon, ha? Ating alamin sa report ni Edwin Duque. Edwin, paano nahulog sa tulay? Lakay Ray, hindi pa makilala kung ano yung pangalan nitong lalaking nahulog dito sa gilid ng tulay ng pagitan ng Tinajeros at Baysilo, Malabon dahil dugaan yung kanyang mukha. At siguro nasa 3 o medyo mataas-tas ng kinahulugan. Pero inaalam pa rin dahil mabilis na dumating itong Malabon Rescue Team, ang Disaster Reduction Management. Pati Bureau of Protection, sila yung unang nagbigay ng paunang lunas dito sa lalaki. At nagdulot ito ng mabigat na daloy ng trapiko dahil maliban doon sa napakasikip itong kalsada ay yung mga nakikiyosyoso. Umabot ng hanggang Panghulo, Malabon yung traffic doon sa northbound at sa southbound naman. Apektado hanggang doon sa may kanto ng Governor Pascual at MS Pilar. Pero nung maalis na itong itong di pakialam tao na kay Ray ay medyo lumog na yung bigat ng daloy ng trapiko pero halos umabot ito ng halos kalaating oras. Responde pa rin itong kinagulat sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin si Val Gonzales tungkol sa patatawa ng LPO na sangkot sa pangungutong ay tinanggal na sa pwesto. RH number 5, Val Gonzales. Val. Romel, tinanggalan na ng kanilang law enforcement paraphernalia ang 4 na enforcement officers ng Land Transportation Office na isinasangkot sa kaso ng pangungutong kinumpirma ng LTO National Capital Region na agad dinalis sa kanilang pwesto ang 4 na tauhan matapos madawit sa isang insidente ng umano'y pangingikil sa mga motorista noong Abril 23 sa kahabaan ng City Road sa Navotas City sa ilalim ng inilabas na relief order. Inaatasan ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao na isuko sa Operations Division ang lahat ng uniforme, badge, paniket at iba pang gamit pang operasyon sa loob ng 24 oras alintunod sa umiiral na alituntunin ng ahensya. Git ni Asek Lacanilao, walang puwang ang katiwalian sa LTO na siyang sentro ng kanyang 7-point priority agenda. Kaniya, hindi kukonsintihin ng LTO anumang pang-aabuso sa kapangyarihan. Sabi ng opisyal, dapat gampanan ng bawat kawanihang tungkulin ng may pinakamataas na antas ng integridad at profesionalismo. Tiniyak ng ahensya na magsasagawa ito ng masusot patas na investigasyon at ang sino mang mapatutunayang may sala ay haharap sa kaukulang parusang administratibo at kriminal. Kaugnay nito, hinihimok ng LTO ang publiko na agad i-report ang anumang kotong o abuso ng mga tauhan nito bilang bahagi ng pagtataguyod ng pananagutan, transparency at kaligtasan sa kalsada. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, salamat, Val.
Samantala naman, meron tayong update mula kay Boy Gonzales. Iba't ibang grupo daw po nagprotesta sa Maynila, kinundi ng aksyon ng Amerika laban sa Iran. Report mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy! Lakay Ray, muling naglusad ng kilos protesta programa ang iba't ibang grupo sa lungsod ng Maynila bilang panawagan at pagkondena sa umunod ginawang aksyon ng Amerika laban sa Iran. Ayon sa mga aktivista, nagdulot umano ito ng malalang problema hindi lamang sa Pilipinas, hindi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Pinangunahan ang aktividad ng Youth for Justice and Peace kasama ang iba pang mga koalisyon, pero hindi lang kinokondena ang kaguluhang sinasabing mulan ng Amerika at Israel laban sa Iran na naging dahilan umano ng pagkasawi na napakaraming inosente at lumalalang krisis sa iba't ibang bansa. Itang grupo hindi makatarungan ng maras na hakbang kung saan nadadamay ang mga ordinaryong mamayan, hindi nila napalisin ang tropa ng Amerika sa bansa upang hindi umano madamay ang Pilipinas sa lumalawak na tensyon. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang construction worker arestado matapos manaksak ng nakaalitan sa Muntinlupa City. RH number 27, Mr. Noche, kaka sa detalye. Mr. Noche. Romel at Lakay Ray, arestado ang construction worker matapos manaksak ng nakaalitan sa lungsod ng Muntinlupa. Kinilala ang suspect na si alias Fernan, residente ng Soldiers Hill sa Barangay Putatan sa naturang lungsod. Sugatan at nasa ospital ngayon ang biktima si alias Jonah, 30 anyos, isang salesman kapwa residente sa lugar. Ayon sa report, unang nagtatalo ang dalawa hanggang mauwi sa pisikalan. Bumunot ang suspect ng kutsilyo at agad sinaksak ang biktima. Sa follow-up operation, naaresto ang suspect na ngayon maharap sa kasong frustrated homicide. RH sa 27, Nochikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Standby, mga balita mula po sa mga probinsya, Pilipinas ang oras alas 2:39. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan,
Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigi RH. Rapido, hataw, balita. Sa atin pa rin po mga balita mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong Martes. Anyo pa rin po mga lingkod sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para pa rin po sa DZRH Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Meron muna tayong update mula sa Senado. Wala daw pong record sa mga insertions ni Senador Jingo Estrada sa 2025 National Budget. Report mula kay Lakay Raymond Adpaz. Lakay Raymond. Ray, walang record ang Senado sa mga sinasabing insertions ni Senador Jingo Estrada para sa 2025 National Budget na sinasabing puno ng maanumalyang flood control project na kung hindi substandard ay ghost project. Ito ay tugon ng Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ng Senado sa Subpina 12 Specum o SDT na inisyo ng Office of the Ombudsman. Pirmado ito ni LBRMO Director General Irene Palangka at ipinadala kay Ombudsman Supervising Director Ferdinand San Joaquin. Hindi mo na makapag-comply ang Senado sa Subpina 12 Specum ng Senado o ng Ombudsman dahil wala silang record sa sinasabing insertion ni Senador Jingo sa Bicameral Conference Committee at deliberasyon ng 2025 National Budget. Paliwanag ni Director Palangka, lahat ng mga amendments na gusto ng mga senador ay sinusumite sa Senate Committee on Finance. Kapag ito ay naaprobahan sa plenary ay magiging amendment ng buong Senado. Hindi rin umano nila maibigay ang pangalan ng mga technical staff ng LBRMO sa Ombudsman dahil hindi malinaw ang petsa ng record na hinihingi. Ang LBRMO ay siyang tumutulong sa mga senador sa panahon ng deliberasyon sa national budget. Matatanda na sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee ay inihayag ni Engineer Bryce Hernandez na dating Assistant District Engineer ng Bulacan First Engineering District na nagbaba ng 355 million pesos sa kanila ng halaga ng mga proyekto si Senador Jing Estrada noong 2025 at hindi ito naging safe na unang ipinahiwatig ni Senador Dante Marcoleta. Dito si RH 28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita naman mula sa iba't ibang lalawigan sa Candoni Negros Occidental, babaeng nawawala, natagpo ang patay. RH number 46, Rex Cantong. Rex!
Patay nang nakita ang 13 anyos na babae sa Sitio Lawagon, Barangay West, Candonin, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si alias Grace, residente ng Purok Pagulingan, Barangay Haba ng nasabing bayan. Ayon kay Candonin Municipal Police Station Chief Police Captain Lionel Adulacion, kagabi nakita ang katawan ng biktima sa nasabing lugar. Dagdag pa ni Adulacion, base sa salaysay ng ina na si Grace, noong Linggo, Abril 26 nang pinabili ito sa tindahan, subalit hindi ito nakauwi. Hinahanap ng kanyang pamilya ang biktima, subalit hindi nakita ito. Dagdag pa ng kapulisan, mayroong nakitang sugat sa ulo ng biktima na posibleng pinalo ng matigas na bagay na ikinasawi nito, at isailalim ito sa physical examination kung ito ay biktima ng panggagahasa ang biktima. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Rex. Samantala naman, 2.1 milyong pisong halaga daw po ng shabu nakumpiska sa Lucena City, babaeng tulak arestado. Report mula kay Benjan Jokia. Benji. Isang high-value individual ang naaresto na pinagsanib puwersa ng Lucena City Police Station at kabilang ang PNP Maritime sa isinagawang drug bypass operation bandang alas 6:50 ng gabi sa Purok 3 Barangay Barak, Lucena City. Ang suspek na babaeng nakilalang si alias Colin, 32 anyos at residente ng nasabing lugar, at naharap ngayon sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa operation, nakumpiska mula sa suspect ang 6 na sachet at isang plastic bag na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 120.3 grams at tinatayang nakakahalaga ito ng 818,000 at may street value na umaabot sa 2.1 million pesos batay sa standard price ng PDEA. Na-recover din ang isang 500 peso bill na ginamit bilang drug bypass money. Ayon naman kay Police Colonel Romulo Albasia, Provincial Director ng Quezon PNP, hindi kami magsasagawa o magpapaalaala na ang laban kontra droga ay responsibilidad ng lahat sa tulong ng komunidad. Mas mapapabilis natin ang paggamit o pagkamit ng isang ligtas na maayos na lugar. Pinuri din ng ang PNP station ng Quezon at kabilang ang Quezon PNP Maritime sa kanilang maayos at matagumpay na operasyon. Patunay ito ng kanilang dedikasyon sa tungkulin at malasakit sa kapwa. Ito si Benjan Jokia nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit sa 8 milyong pisong halaga ng droga nasamsam, 17 timbog sa isang linggong anti-drug operation sa Cordillera Region. Arish 41, lakay Romy Gonzalez. Lakay Romy. Tagumpay na nahadlangan ng Cordillera PNP ang regional drug trade sa nakalipas na isang linggo. Ito'y matapos masamsam ang higit 12.1 milyong pisong halaga ng illegal na droga at na-arresto ang 17 drug personalities sa pinagting ng anti-drug operation sa Cordillera Region. Batay sa report ng Regional Operations Division, naglunsad ang Police Regional Office Cordillera Administrative Region ng 29 na anti-drug operations na kinabibilangan ng 16 na marijuana eradication operations, 8 bypass operations, 4 na implementation ng search warrants at isang service of warrant of arrest. Nagresulta ito sa pagkakasamsam ng 22,714 na fully grown marijuana plants, 26,470 grams ng tuyong marijuana, 61.85 grams ng shabu at 86.55 ml ng marijuana oil na may overall standard drug price na 8,147,141 pesos. Naresto naman ang 17 drug personalities, 14 ang nakalistang street-level individuals at 3 high-val individuals. Siyam ang natimbog sa Baguio City, Tigalawa sa Ifugao, Kalinga at Benguet,
tigisa sa Mountain Province at Apayao. Lahat sila sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat sa report niyan, Lakay Romy Gonzalez. Samantala naman, atin mo nang alamin ng update mula kay Junti Makutak. Wanted na may kasong 56 na bilang ng pagpatay. Nakong dami ha. Arestado sa General Santos City. Report mula kay Junti Makutak. June. Arestado na kaya ang isang lalaki sa barangay Apopong, General Santos City na nasa talaan ng PNP bilang national level most wanted person na may patong sa ulo sa halagang 250,000 pesos. Ang hindi pinangalan ng suspect ay naharap sa 56 counts sa kasong pagpatay with no bail bond recommended. At may kinakaharap ding hiwalay na kasong pagpatay sa Quezon City Court with no bail bond din. Ayon sa General Santos City Police Office, ang suspect ay todo tanggi. Napangalan niya ang nasa arrest warrant. Iginigiit ng suspect na biktima umano siya ng mistaken identity. Sa pahayag ng suspect sa panayam ng media, sa nabasa niya sa warrant, hindi umano tumutugma ang edad at ang middle name niya sa tunay niyang pangalan. Pinag-aaralan naman ng Gensan PNP led by Police City Director Colonel Nicomedes Olaivar ang mga ginigiit na pahayag ng lalaki at nakikipag-coordinate na ng pulisya sa concerned line agencies. Ang lalaki ay iniugnay sa madugong mama sa Pano encounter o itong SAF-44 na mariin naman itong itinatanggi. Wala sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit sa 83 libong halaga ng shabu na kumpiska, sospek arestado sa Pangasinan, RH number 38, Freddy Fajardo. Freddy. Natimbog sa sinagawang anti-drug operation ng isang street-level individual na 24 anyos na binata na residente ng Barangay Bueda, Calasiao matapos itong magbenta ng illegal na droga sa polis na nagkunyaring buyer kapalit ng mark money. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Quintin Casabar Jr., alas 2:15 ng madaling araw na magsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit matapos makipag-ugnayan sa PDEA Regional Office 1. At nakabili na isang plastic sachet na naglalaman na hinalang shabu at taga ditong inaresto. At nang i-body search na kumpiska pa sa suspect ang 2 plastic sachet na naglalaman ng shabu at ang mark money. May kabuang timbang na 12.26 grams na illegal na droga na samsam sa suspect na may street drug price na 83,368 pesos. Ang akusado ngayon ay nasa likod ng Real Tabacalao ng Calasiao Police Station at naharap sa kaso ng paglabag sa Section 5 and 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristartet Taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Freddy Fajardo. Samantala naman, atin namang alamin ang update mula sa Davao. 12 most wanted persons timbog sa mga operasyon dyan po sa Region 11. Report mula kay June Soter. June! 12 most wanted persons ang naresto sa 27 magkahiwalay na operasyon na isinagawa ng Police Regional Office 11 o PR11 mula alas 6 ng umaga ng Abril 27 hanggang alas 6 ng umaga ng Abril 28, 2016. Ayon sa report, ang lahat na nadakip na most wanted ay kabilang sa municipal o station level habang wala namang naitalang arestado sa national, regional at provincial o city level. Bukod dito, nadakip din ang 15 pang wanted person sa hiwalay na mga operasyon sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Sinabi ni PR11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete na patuloy ang pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa mga individual na may nakabinbing kaso bilang bahagi ng pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Nanawagan din ang kapulisan sa publiko na magbigay ng impormasyon upang mapadali ang pagtugis sa iba pang mga wanted persons sa rehiyon. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Driver ng kotse nakatulog, motorsiklo nabangga sa Bataan. Alamin natin kung ano nangyari. RH number 37, Dani Comilang. Dani.
Nabaga ang isang motorsiklo ng driver ng isang kotse na nakatulog habang nagmamaneho sa National Highway Morong Gate, Barangay Mabayo, Morong Batan, alas 4:10 ng hapon kahapon. Batay sa investigasyon ng Morong Municipal Police Station, nakatulog di umano ang driver ng sedan kaya't napunta ito sa kabilang linya at bumangga sa motorsiklo. Sugatan ang driver ng motorsiklo at dinala sa ospital habang kapwa naman nasira ang dalawang sasakyan. Nauwi naman sa amicable settlement sa huli ang insidente sa pagitan na magkabilang panig. Dani Kumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Dani Kumilang. Samantala naman, dalawa daw pong naaresto naman sa pagnanakaw ng motorsiklo sa may Las Navas, Northern Samar. Report mula kay Jane Bantayan. Jane. Arestado ng Las Navas Police sa panguna ng Hepe, Police Captain Jimmy Tubigan, ang dalawang lalaki na itunuturong nasa likod ng pagnanakaw ng motorsiklo na naganap sa bayan ng Las Navas, Northeast Samar. Isa sa mga sangkot na naristo ay minor de edad na kasama na isang 20 taong gulang na suspect. Kasabay ng pagkakahuling dalawa ay nabawi ng mga pulis ang ninakaw ng motorsiklo. Nahaharap ngayon ang dalawang inaristo sa paglabag sa Republic Act 10883, kilala bilang Anti-Carnapping Act of 2016. Ang pagnanakaw ng motorsiklo naganap noong April 26, alauna ng hapon, sa Pinipisakan Falls ng Barangay San Isidro, Las Navas. Kumalat sa social media ang kinaroroonan ng suspect na agad naman naglunsad ang operasyon ng pulis sa lugar na tinutukoy. Pagdating ng kapulisan doon sa lugar na mataan isang motorsiklo na kaparihang deskripsyon sa ninakaw na sasakyan na matapos makunan ito ng CCTV footage. Ang motorsiklo ay iniwan sa isang construction barracks. Nabawi ng otoridad ang isang black Honda Wave Unchained na walang plate number. Ang dalawang inaristo ay dinala sa Las Navas Municipal Police Station. Samantala, ang minor de edad naman ay nakatakdang i-turn over sa proper authorities. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang pawn shop naman ng niloban ng hininalang termite gang sa Kalinog, Iloilo. Ibalita mo yan, Jocelyn Maque ng Aksyon Radyo Iloilo. Tinataya sa 100,000 pesos na halaga ng cash at 100,000 pesos na halaga ng mga alahas ang nakuha ng mga suspect matapos pasukin ang isang pawn shop sa Poblasyon Sentro, Kalinog. Ayon sa Kalinog Police, walang forcible entry na nakita sa roll-up door ng pawn shop. Sinabi ng mga otoridad na mahalin tulad sa modus ng termite gang ang pagpasok sa nasabing sanglaan. Ayon naman kay Kalinog Mayor Francisco Calvo, posible na sa box culvert na konektado sa ilog dumaan ang mga suspect hanggang sa makaabot sa ilalim ng pawn shop. Sinira ng mga suspect ang simento at tile sa loob ng pawn shop at dito dumaan. Tinataya sa 200 hanggang 250 meters ang haba ng box culvert mula sa ilog. Base sa impormasyon ng alkalde, merong ginamit di umano na likido ang mga suspect upang mapalambot ang simento bago ginamitan ng jack para madaling mabakbak pati na ang tiles. Bumuo na ang Iloilo Police Provincial Office ng Special Investigation Team upang magsagawa ng malalimang investigasyon sa insidente. Mula sa Aksyon Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala naman, forest fire sa Giwan, Eastern Samar. Aba, buti naman naapulan na raw ho. Ating alamin sa report ni Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Natigil na ang forest fire sa Homonhon Island sa bayan ng Giwan, Eastern Samar matapos ang 9 na araw ng pagliyab. Ayon kay Eastern Samar Provincial Fire Marshal Chief Inspector Jimmy Corpid Pasagi, tuloy ang napulang sunog dahil sa malakas na pag-ulan at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kabilang ng Philippine Air Force Tacloban, MDRIM o Giwan, Pedrimo, Eastern Samar. Tinatayang aabot sa 120 hektarya ang kagubatan na piktuhan na naturang sunog, ngunit wala namang naiulat na sawi na sugatan sa insidente. Samantala, muling nagpaalala ang Bureau of Fire Protection sa mga residente iwasan pagsusunog ng basura, lalo na't naitala na ang 46 na kaso ng grass fire sa buong lalawigan. Patuloy naman ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na maging maingat upang maiwasan ang paglala ng mga insidente ng sunog sa kanilang lugar. Na dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R-Stratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. At sa Metro Manila ngayon, pakinggan natin si Kyle Bulyas. Kyle.
Lakay Ray Romel, abiso sa ating mga motorista, pansamantalang isasarang ilang mga kalsada sa lungsod ng Maynila para bigyang daan ang mga aktibidad sa Labor Day. Kabilang dito ang kahabaan ng Recto Avenue mula sa Reyes patungong Menjola. Pwede na kahabaan ng Legarda mula naman sa Figueroa Street papuntang San Rafael. Sarado rin ang bahagi ng Liwasang Bonifacio sa kahabaan ng Magallanes Drive mula sa Jones Bridge hanggang MacArthur Bridge. Sarado rin ang Ayala Bridge, eastbound lane ng Ayala Boulevard mula San Marcelino hanggang Romualdez. Isasara mga nabagit na kalsada simula sa April 30 ng alas 9 ng gabi. Pinapayuhan ng mga maapektuhang motorista na planuhin na ang kanilang biyahe at dumaan na lamang sa mga alternatibong ruta. Sa ibang balita, aabot naman sa 14 na sasakyan na pinaghahatak ng mga tauhan ng MMDA sa ikinasang clearing operation sa Taguig. Kabilang sa sinuyod ng mga otoridad ang Kalayaan Avenue, Luzon Street, Palawan Street, Lorilla Street, Panay Street at C5. Sa nasabing operasyon, umabot naman sa 30 motorista ang natikyatan. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulyas sa iyong Metro Manila ngayon! Rapido, hataw, balita. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita, pero bad news yung palitan ng piso sa midday. Sa kalakalan ng piso laban sa dolyar, midday trading lang. Trading lang. Sumampa na sa 61.18 pesos and per 18 dollar. centavos. Wow. A record low. Kung magtutuloy-tuloy. Ano ba naman yan? Kung sa bagay, may ilang oras pa bago magsara ang trading. So, pwede pa yung makabawi. Worse, pwede pa yung bumagsak lalo. Huwag naman sana. Huwag naman sana, Lord. Naku naman, 61.18 sa intra-trading. Midday ho yun. Kaninang tanghali ho yan. Naku naman, Salamat do sa matumutok po sa ating balitaan. Thank you din sa buong person ng DZRH News Team. Ano pong mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:03 ng hapon. This time check is brought to you by AC. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus.